May pumalit na kay Gabe Vincent bilang si Donut Master, si Alex Len na naging starting center ng LA. Wala pa rin si LeBron dahil sa groin injury na nasa 1 week pang mawawala. Pinatira na din si Luka sa last seconds, kaso full court shot kapos pa. Napapraise na din sa itaas si Luka na matawagan ng foul. Consistent din siya ngayon dahil 5 turnover siya kontra Brooklyn. 6 na sunod na games nang meron si Luka na 5 or more turnover sa isang game. Nagsimula yun noong February 28 nung birthday niya. Meron si Luka na 22 points, 12 rebounds, 12 assists, triple-double, kaso nagka-trouble si Luka sa depensa ng Nets na ido-double team siya kaya kalimitan nagkakaroon ng turnover. Meron din si Luka na 8 out of 26 sa field at 3 out of 10 sa 3-point area. Nalimitahan nila yung percentage ni Luka. Niyayari siya sa trap defense kaya nagkokos na mawala sa kanya yung bola. 15-7 ang turnover ng LA. Si Austin Reeves naman 17 points, 8 rebounds at 10 assists. Si Dalton Knecht na ipasok ulit sa rotation na meron 19 points at 3 out of 9 sa 3-point area. 5 players pa rin naman sa Lakers ang nakascore ng double digit. Nakalamang pa ang LA no ng 15 points bago nahabol ng Brooklyn sa second quarter. Dahil yon sa depensang ginagawa nila na ido-double team si Luka kahit si Austin Reeves. Nakita tuloy yung pwedeng maging weakness ng Lakers pagdating ng playoffs. Kapag magkasama kasi si Luka at si LeBron, tumataas yung percentage ng mga ka-teammate nila. Pero kapag si Luka ang ginawang point of attack ng defense ng kabila, doon humihina yung percentage at doon nagkakaproblema ang LA. 2 beses na yan, Boston at Brooklyn. May pangatlong bipang team na makakatapat, yung Bucks. Ang ginagawa kasi ng ibang teams nung nakaraan, 1-on-1 kay Luka. Ang ginawa naman ng Celtics nung nakaraan din, ang point of attack din nila, si Luka yung babantayan at ipopokus talaga sa kanya yung defense. Kung sino din teams ang nagkakaproblema sa road games, yun din ang nagkakaproblema kapag dumating yung playoffs. Pero hindi pa lang yun ang problema sa LA dahil sa interview tinanong si Luka kung anong masasabi niya sa mga official ng game sa Boston at Brooklyn. Ayaw na niya magkomento doon dahil marami talagang tawag ang hindi binibigay sa kanya kahit sapul na sapul si Luka. Kaya ang gagawin ng mga team, pipisikalin siya, hindi na si LeBron. Alam na rin kasi ng mga teams na kapag si LeBron ang pinisikal or dinoble team nila, malaki ang chance na matawagan ng foul. Pero kapag si Luka, may chance na malunok ng mga referee yung pito. During road games, yun ang binabantayan ng media. Kahit sa Nets kanina, meron tawag doon na kakaiba. Yung mga fans tuloy hindi natuwa sa mga official na tinawag nilang anti-Lakers agenda yung ginagawa ng mga referee. Nung wala pa si Luka sa Lakers, nag-a-average ang LA ng 23 free throws per game. Pang-anim yun sa buong NBA. Nang dumating naman si Luka, nag-a-average pa rin ang LA ng 23 per game. Nasa 8 free throws per game si Luka. Mataas pa rin yung free throw attempts niya. Kapag nasa home court nila, mas mataas yun. Kaya nga mas masarap pa rin ang lutong bahay. Same rate pa rin ang free throw attempts ni Luka. Pero sa road games kasi, mamimili na lang kung sino kay LeBron or kay Luka ang pipituhan at pipisikalin. Kaya sinabi ko dati last episode bago yung kanilang road games, ang problema ng Lakers, yung mga road games nila mababa ang winning rate. Mula 51% naging 48% na lang. Malayo sa 78% winning rate kapag nasa home court nila. Ang dalawang sunod pa makakalaban ng Lakers, dalawang physical team. Lalo na't wala pa silang big man. Back-to-back game yun versus Milwaukee Bucks at Denver Nuggets. Medyo mahaba yung pahinga ng Lakers at makaka-recover si Luka. May chance din bumalik si LeBron sa game ng Nuggets.